Ngayon ay sasamahan tayo ni Sarah Mitchell, isang 42 years old na dating guro mula sa high school sa Colorado. Sarah, sobra akong naapektuhan ng kwento mo simula nung una ko tong narinig. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman ng ating manonood na ang istoryang ibinahagi mo sa akin, binago nito ang pagtingin ko sa espiritual na mundo sa ating kapaligiran. Salamat sa pag-imbita mo sa akin. Ang naranasan ko ay hindi lang isang near-death experience. Ito ay isang banal na pakikipagkita. Nagpakita sa akin si Jesus na nagpayanig sa aking kaibuturan. Mga bagay na kinailangan ding malaman ng bawat Kristiyano. Alam mo, marami na akong na-interview ng mga taong may near-death experience, pero may kakaiba sa istorya mo. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari sa araw na iyon? Ito ay noong ika-12 ng December 2023. Nagmamaneho ako pauwi mula sa Christmas concert ng school namin bandang alas 8:30. Malakas ang bagsak ng snow ng mga oras na yun. Naalala kong naisip ko na dapat ay nanatili na lang ako sa bahay ng kasamahan ko hanggang sa lumipas ang bagyo. Mga 5 milya ang layo ko sa bahay nang mangyari iyon. Paikot ako sa kurbada ng 25 miles per hour dahil sa lagay ng panahon. Nang makita ko ang headlight, isang semi-truck ang naka-jackknife sa yelo at dumudulas ng padiretso sa akin. Naalala kong sinigaw ko ang pangalan ni Jesus at pagkatapos ay naging madilim ang lahat. Masama ang impact. Kalaunan ay sinabi sa akin ng mga paramedics na ang kotse ko ay nayupi na parang lata. Kinailangan pa nga nilang gumamit ng jaws of life para lang mailabas ako. Ang aking katawan ay nagdurog, basag ang bungo, butas ang baga, may internal bleeding, bali ang tadyang, durog ang pelvis. Ngunit ang sumunod na mga nangyari, iyon ang kailangang marinig ng mga tao. Nakita ko ang larawan ng iyong sasakyan. Ang katotohanan na nakaupo ka dito sa amin ay isa ng himala. Maaari mo bang ilarawan kung ano ang nangyari nung ang iyong espiritu ay umalis ng iyong katawan? Ang lahat ng mga nangyari ay napakalinaw. Ang aking espiritu ay dahan-dahang umalis sa aking katawan nang malumanay, tulad ng pagtanggal ng isang masikip na jacket. Bigla akong nakalutang sa itaas ng crash scene habang pinapanood ko ang lahat. Kitang-kita ko ang aking sirang katawan naliligo sa sarili nitong dugo. Ang mga paramedics ay madaling ginagawa ang chest compression. Pagkatapos ay nagsimula akong gumalaw paitaas. Pabilis ng pabilis. Dumaan ako sa isang parang mga layers ng realidad. Ang bawat layers ay nagpapakita ng mas higit pang mga espiritual na mundo. Ang pisikal na mundo ay nawala ng tuluyan. At pumasok ako sa isang lugar na mailalarawan ko na purong espiritu. Ang mga kulay doon ay hindi makikita sa lupa. Ang hangin ay tila buhay na may banal na enerhiya at andoon ko nakita siya. Nakita ko si Jesus. Nakalulula siya ang kanyang presensya. Ang pag-ibig na nagmumula sa kanya ay mas higit pa sa lahat ng naramdaman ko. Tumingin siya sa akin ng sobrang awa at pag-aalala ng may pagmamadali. Maaari mo bang ilarawan ang itsura ni Jesus? Ang mga mata niya parang apoy na puno ng pagmamahal na tila naglalaman ng lahat ng karunungan ng sanlibutan. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag pa kaysa sa araw, ngunit nakikita ko siya nang hindi ako nasisilaw. Nakasuot siya ng purong puting liwanag na tila gawa sa buhay na enerhiya. Ngunit ang kanyang presensya ang tunay na tumama sa akin. Ang kanyang purong kabanalan na may halong purong pagmamahal. Ano ang sinabi ni Jesus sa iyo? Sinabi niya, pinili kita upang saksihan mo
kung ano ang ginawa ng kaaway upang linlangin ang aking mga tao. Dapat kang bumalik at bigyan sila ng babala. Ang panlilinlang ay higit kaysa sa naiisip ng karamihan. Mas higit kaysa sa naiisip ng karamihan? Anong ibig mong sabihin? Ang sumunod na nangyari, hinawakan ni Jesus ang kamay ko at biglang nasa isang spiritual na viewing room kami. Ipinakita sa akin ni Jesus kung paano ang mga simbolo na ito ay hindi lamang kumakatawan sa kasamaan. Ang mga ito rin ay actual na gumagana bilang espiritual na teknolohiya. Sabi niya, "Bastan mong mabuti, ipapakita ko sa iyo kung paano ang ginawa ng kaaway para lanlangin ang iyong mundo sa pamamagitan ng mga simbolo na mukhang walang malay, ngunit nagtataglay ng maitim na kapangyarihan." Napansin kong nanginginig ka habang sinasabi mo ito. Ano ang una niyang ipinakita sa iyo? Ang unang pangitain na ipinakita niya sa akin ay ang tungkol sa peace sign. Ngunit bago ipinakita sa akin ni Jesus ang mismong simbolo, ay may sinabi siya na isang bagay na mahalaga, kung paano aktual na nakikipag-ugnayan ng mga demonyo sa mga simbolong ito sa spiritual na mundo. Nakita ko kung paano nila ginagamit ang mga markang ito. Mailalarawan ko bilang mga spiritual na antena na nagbibigay sa mga demonyo ng pahintulot para may broadcast ang kanilang impluensya sa ating pisikal na mundo. Nakakamangha, subalit nakakatakot din. Maaari ka bang maging mas specific sa kung ano ang iyong nakita sa peace sign? Dinala ako ni Jesus sa nakalipas na panahon. Nasaksihan ko ang pag-uusig ni Emperador Nero sa mga Kristiyano. Ngunit nakita ko ito mula sa pisikal at spiritual na pagkakataon ng magkasabay sa pisikal na mundo. Nakita ko ang putol na krus na ginagamit para kutsain ng mga Kristiyano, ngunit sa spiritual na pamamaraan. O Diyos, nahihirapan po akong mag-describe. Nakita ko ang mga demonyo na talagang naghahabi ng dark energy sa pattern ng simbolo. Nililikha nila ang tinatawag ni Jesus na spiritual frequency na mananatili doon maging sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng panahon, paano ito posible? Ipinaliwanag ni Jesus na ang ilang geometric pattern, kapag na-charge ito ng spiritual na enerhiya, maaaring manatili ang kanilang kapangyarihan hanggang sa mga susunod pang mga siglo. Ipinakita niya sa akin kung paano lumilitaw ang peace sign sa tatlong pangunahing disenyo sa ngayon. Ang klasikong disenyo, ang pinasimpleng version na kadalasang ginagamit sa sining, at ang tinawag niyang mga nakatagong anyo, kung saan ito ay isinasama sa iba pang mga disenyo na hindi namamalayan kaya hindi ito nakikita ng karamihan. Makikita mo ang iba't ibang disenyong ito kahit saan, sa alahas, sa espesyal na mga pendants at sining, clothing, lalo na sa youth fashion, mga logo ng korporasyon, lalo na sa industriya ng entertainment, mga gamit sa paaralan, mga cellphone case, at kahit mga dekorasyon sa simbahan kung minsan. Nakakagulat naman, may peace sign din ako sa phone case ko. Wala akong idea ano ang eksaktong nangyayari sa spiritual kapag may nagsuot o nagpapakita ng simbolo. Ipinakita sa akin ni Jesus ang tatlong spiritual na epekto nito. Ang unang antas ay katamtaman pa lang. Lumilikha ito ng tinatawag niyang static na spiritual na kung saan ginagawa ito upang hindi marinig ang Espiritu Santo. Ang ikalawang antas ay mas seryoso. Ang sabi ni Jesus, pinupuntirya nito ang kakayahan ng tao na magpasya kung saan ang mga demonyo ay maaaring magpasimulang mag-impluwensya ng kaisipan at damdamin. Ang ikatlong antas, ito ang nakita kong nangyayari sa mga taong nagkaroon ng malalim at matagal na exposure sa mga simbolo. Maaari mo bang ipagpatuloy? Kailangan na marinig ito ng ating mga manonood. Sa ikatlong antas, ang simbolo ay aktwal na lumilikha nang ipinaliwanag sa akin ni Jesus na spiritual blind spot. Sinisigurado nito na mawalan tayo ng kakayahan na makakilala
o makaunawa ng mga uri ng panlilinlang spiritually. Nakita ko ang mga tao na kung hindi man ay maging ang mga ganap na Kristiyano ay hindi nakakakilala sa mga impluwensya ng demonyo kahit na ito ay lantaran na dahil sa blind spot na ito. Ito ay sadyang nakakabahala kaysa sa anumang nasaksiyan ko sa aking 15 years na religious broadcasting. Paano naman ang ankh symbol? Nagpakita ba si Jesus ng mga katulad na pattern ng mga simbolong iyon? Mas nakakabahala ang ankh symbol. Pinakita sa akin ni Jesus kung paano ito gumagana na tinawag niyang spiritual transmitter. Sa sinaunang Ehipto, nakita ko kung paano ito ginagamit ng priest upang i-channel ang partikular na uri ng demonyo. Ngunit ang ikinatakot ko ay nung makita ko at nandoon pa rin ang parehong demonyo na nakakabit sa simbolo kahit ngayon. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Pinakita sa akin ni Jesus ang isang tipikal na shopping mall. Sa spiritual na mundo, nakikita ko ang ankh symbol sa alahas na tila lumilikha ng maliit na portal. Mga butas kung saan maaaring maabot at maimpluwensyahan ng mga demonyo ang pisikal na mundo. Partikular na pinupuntirya ng mga demonyong ito ang ating unawa patungkol sa buhay na walang hanggan. Lumilikha sila ng kalituhan sa ating isip tungkol sa kaligtasan at sinusulong nila ang mga peking espiritual na karanasan sa tao. Paano matutukoy ng mga tao ang mga impluwensya ng ankh symbol sa kanilang buhay? Sigurado akong maraming nanonood ngayon ang nag-iisip na. Ang ankh symbol ay kadalasang lumilitaw sa alahas, kwintas at hikaw. Ngunit ipinakita sa akin ni Jesus kung paano ito itinago din sa mga modernong disenyo. Mga nakaistilong krus na may kasamang loop sa itaas, mga dekorasyon at palamuti sa bahay, lalo na ang mga items na may temang Egyptian. Mga disenyo ng tattoo, kung saan ito ay iginuhit sa mas malalaking pattern at maging sa ilang Christian bookstore, kung saan ito ay napagkakamalang alternative cross design. Binanggit mo na ang mga demonyo ay pangunahing tinatarget ang ating pag-unawa sa buhay na walang hanggan. Pwede mo bang i-elaborate yun? Pinakita sa akin ni Jesus kung paano ito ginagawa ng mga demonyo sa iba't ibang pamamaraan. Una, binubuyo nila ang tao na mahumaling sa mga temang Egyptian spirituality na iniisip mong tila kakaiba at hindi nakakasama. At dahan-dahan nilang babaguhin ang pag-unawa ng isang tao sa konsepto ng immortality. At sa wakas, lumilikha sila ng tinawag ni Jesus na mga peking spiritual experience. Pagkatapos ay unti-unti nilang iimpluwensyahan ang pag-iisip ng isang tao tungkol sa buhay na walang hanggan, palayo kay Kristo at patungo sa isang konsepto ng universal immortality. Isang concept na animoy totoo sa mga taong makakaranas, subalit ang totoong layunin ay ilayo ang tao palayo sa tunay na kaligtasan. Nakita ko ang mga taong namatay suot ang simbolong ito. Ang kanilang mga espiritu ay lito. Hindi nakilala si Jesus dahil ang simbolo ang bumulag sa kanilang spiritual na pag-iisip. Pinalitan ng huwad na konsepto ng buhay na walang hanggan. Kailangan kong magtanong tungkol sa mga sigils, symbols. Mukhang di gaanong karaniwan ang mga ito kaysa sa iba pang mga simbolo, ngunit binanggit mo na mas mapanganib sila. Oo, at ipinakita sa akin ni Jesus kung bakit. Ang mga sigil symbols ay parang espiritual na computer codes. Ang bawat linya at kurba ang kumakatawan sa elemento na parang programming. Sa espiritual na mundo, kung ang isang tao ay gumuhit ng isang sigil, kahit na hindi niya nauunawaan kung ano ang kanyang ginagawa, siya ay nakakalikha ng isang program na maaaring gamitin ng demonyo. Pinakita sa akin ni Jesus kung paano lumilitaw ang mga sigil na simbolo sa ating modernong pamumuhay. Sa mga logo ng korporasyon, nagbabalat kayo bilang mga abstract na disenyo.
sa mga sikat na pattern ng tattoo, kung saan nakatago ang mga ito sa mga artistic design, sa mga alahas na ibinibenta bilang isang magarang disenyo, at maging sa ilang modernong logo ng simbahan na hindi sinasadya ang pagkakalagay sa mga elemento ng sigil. Ang pinakamapanganib na bahagi nito ay kung paano sila kumakalat sa pamamagitan ng social media ngayon. Ang mga tao mismo ang nagpapakalat ng simbolo at pinapakita bilang isang uri ng proteksyon, subalit ito ay taliwas sa nalalaman nila na sila ay mismong nakakagawa ng mga pintuan para tayo maimpluwensyahan ng demonyo. Paano mapoprotektahan ng ating mga manonood ang kanilang sarili? Paano nila makikilala ang mga nakatagong sigil symbols na ito? Ipinakita sa akin ni Jesus ang isang siguradong palatandaan. Mga paulit-ulit na geometric pattern na hindi pangkaraniwan at tila pinupukaw ang ating atensyon. Mga disenyo na pinagsama-sama ang mga titik at simbolo sa pamamaraan na lumilikha ng panibagong hugis. Anumang bagay na ibinibenta na may katangian o atraksyon, lalo na sa mga anumang simbolo na sinasabi na kailangan mong i-activate sa pamamagitan ng pagme-meditate o isang orasyon. Ngunit ito ang mas mahalagang dapat malaman. Ipinakita sa akin ni Jesus kung paano ititest ang anumang simbolo na ito. Kung nakararamdam ka ng attachment sa mga bagay na ito, kung hindi mo maalis sa mga bagay na ito, o kung nagagalit ka sa kabila ng nalaman mo tungkol sa espiritual na panganib na dala-dala nito, iyon ang mga senyales ng impluwensya ng demonyo sa iyo sa pamamagitan ng mga simbolo. Pag-usapan natin ang mata ni Horus. Maraming tao ang nag-iisip na ito ay mula pa sa ancient Egypt. Ngunit nakita mo rin ba ang kakaibang bagay dito? Hindi ba? Ang Eye of Horus symbol ay tinawag ni Jesus na isang master symbol. Isa ito sa mga pinaka-sopistikadong kasangkapan ni Satanas sa spiritual na kaharian. Nakita ko kung paano ito gumagana tulad ng isang spiritual device na ginagamit ng demonyo upang lumikha ng 200 daan upang sila ay magmasid at mag-impluwensya sa tao. Pinakita sa akin ni Jesus kung paano natin ito nakikita ngayon. Ito ay lantarang nakadesign sa alahas at mga bagay na pampalamuti sa mga pinasimpleng version sa mga logo ng korporasyon, lalo na sa mga media companies. Nakatago sa mga disenyo ng make-up, particular na sa mga make-up sa mata, at kahit sa mga architectural design kung saan ito ay nakukubli bilang mga pattern na dekorasyon. Ang pinaka nakakabahala na bagay na ipinakita sa akin ni Jesus ay kung paano nakakaapekto ang simbolong ito sa ating pineal gland, o kung tawagin natin ay ang third eye. Kapag isinusuot o nakikita ang simbolong ito sa tao, lumilikha ito ng pisikal na pagbabago sa kanilang utak na ginagawa nitong mas lapitin, madaling kapitan at maimpluwensyahan ng demonyo. Nakita ko ang mga taong namatay pagkatapos ng maraming taon gamit-gamit ang simbolong ito. Ang kanilang mga espiritu ay lugmok sa impluwensya ng demonyo na hindi man lang nila maramdaman ang presensya ni Kristo. Inaamin ko na kukonsensya ako ngayon. Naalala ko na may palamuti akong plato na may ganitong simbolo sa aking kusina. Akala ko ito'y isa lamang magandang Egyptian design. Ganyan talaga gumagana ang kalaban. Aakalain mo na hindi nakakapinsala at mistulang kaakit-akit ang mga simbolo na ito. Ipinakita sa akin ni Jesus kung paano ginagamit ng demonyo ang Eye of Horus symbol para patatagin ang tinatawag niyang mga networks na nakasurveillance sa mga tahanan. Ang bawat halimbawa ng simbolo ay nagiging tulad ng isang espiritual na security camera na nagpapahintulot sa mga demonyo na manmanan at maimpluwensyahan ang espiritual na kapaligiran. Sabihin mo sa amin ang tungkol naman sa simbolo ng Ouroboros.
ang ahas na kumakain ng sarili nitong buntot. Ano ang inihayag ni Jesus tungkol sa simbolong ito? Ang Ouroboros ay ang pineke o huwad na buhay na walang hanggan ni Satanas. Ipinakita sa akin ni Jesus kung paano lumilikha ang simbolong ito na isang bilangguan na espiritual. Isang closed loop na bibitag sa mga tao at paiikutin sa kanyang mga pandaraya. Sa espiritual na mundo, ito ay mukhang isang espiritual na straitjacket. Pinipigilan nito ang kakayahan mong umalam at umunawa ng katotohanan. Makikita mo ito sa makabagong disenyo ng alahas, sa mga dekorasyon na may tema ng dragon, sa mga logo ng kumpanya, lalo na sa teknolohiya at industriya ng parmasyotiko, at sa mga simbolo ng akademya, partikular na sa mga larangan ng pangsiyentipiko. Ito ay kadalasang nakabalat kayo bilang isang bilog o spiral dragon. Pinakita sa akin ni Jesus ang mga taong nagpatato nito sa kanilang mga katawan sa espiritual na mundo. Ang kanilang mga espiritu ay literal na nakagapos, nililingkisan ng ahas paikot sa buong katawan. Halos imposible na sa kanila para makawala pa mula sa pandaraya at maling paniniwala at panlilinlang. At sa wakas ay ang hand gesture na parang sungay o ang rock-on symbol. Nakikita ko ito sa mga konsyerto, sa lahat ng oras. Iniisip ng mga tao na ito ay nangangahulugan lamang na rock-on. Iyon mismo ang gusto ng kaaway na isipin ng mga tao. Ipinakita sa akin ni Jesus kung paano aktwal na lumilika ang kilos na ito ng isang antena na espiritual na direktang nagbo-broadcast sa mga espiritual na mundo. Kapag ginawa mo ang sign na ito, nagpapadala ito ng signal sa espiritual na mundo kung saan maaaring magamit ng demonyo upang malaman ang nangyayari. Nakita ko ang dami ng tao sa konsyerto na gumagawa ng hand sign na ito. Ang libu-libong ito sa espiritual na mundo ay parang kagubatan ng mga antena ng demonyo na lumilikha ng napakalaking portal na nagpapahintulot sa mga demonyo na makisalamuha na hindi namamalayan at dumidikit sa mga tao. Ang ganitong tagpo ay ang palaging nangyayari sa concert, sa music events, sa mga sport events, sa social media pictures, sa mga larawan sa paaralan, at maging sa mga animoy, wala lang na mga konteksto sa mga Halloween costume at sa palaruan. Ito ay nakakabahala. Ano ang dapat gawin ng mga tao kapag napansin nila ang mga ito sa kanilang kapaligiran? Una, alisin agad ang mga simbolong ito. Huwag ibenta ang mga ito, bagkus dapat sirain ang mga ito. Kapag natanggal mo sila, magdasal ka at talikuran mo ang anumang espiritual na otoridad na maaaring naibigay mo sa kaaway sa pamamagitan ng mga ito. Hilingin mo kay Jesus na kanyang isara ang anumang mga espiritual na lagusan na maaaring nabuksan sa pamamagitan ng mga simbolo na ito sa iyong buhay. Pangalawa, turuan mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Ang mga simbolo na ito ay makikita mo na kahit saan, at si Satanas ay patuloy din sa paggawa ng mga bago pa. Kailangan nating maging mapagmatsyag at magkaroon ng kaalaman. Pangatlo, kung mayroon kang simbolong ito sa iyong tahanan, mas mainam kung tuluyan mo itong matanggal at malinis ang iyong lugar. Ang mga espiritual na nakapaloob sa mga simbolo na ito ay maaari pa din magtagal kahit na naalis na mismo ang mga simbolo. Ang pinakamahalaga ay lumapit tayo kay Jesus. Mas malapit ka sa kanyang liwanag, mas madali mong makikita ang mga panlilinlang ng mga kaaway. Paano ang tungkol sa mga digital pictures? Napakarami sa mga simbolong ito ang lumalabas sa mga telepono at computers. Oo, ipinakita sa akin ni Jesus na kahit ang mga digital na interpretation ay maaaring makalikha ng mga spiritual na frequency. Burahin ang mga larawang ito na may mga simbolo sa inyong mga device. I-unfollow ang mga social media accounts
na regular na nagpo-post ng mga ganitong simbolo. Mag-ingat lalo na sa mga profile pictures at backgrounds. Para sa mga tao na matagal nang nalantad sa mga simbolong ito, itinuro ni Jesus sa akin ang isang partikular na panalangin para ito matakwil at tayo ay malinis. Ipinakita niya sa akin na ang mga nakapaloob na spiritual na enerhiya na nilikha ng mga simbolo na ito ay maaaring magtagal pa din kahit na mawala na ang mga simbolo dahil meron pa rin itong nalalabi. Maaari mo bang ibahagi ang panalangin iyon sa ating mga manonood? Siyempre, sinabi sa akin ni Jesus ang tamang panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatalikuran ko ang anumang espiritual na impluensya o otoridad na maaaring naibigay ko sa mga kaaway sa pamamagitan ng mga simbolong ito. Sinisira ko ang lahat ng espiritual kong kaugnayan o naibigay na ipahintulot na nalikha sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga simbolong ito. Sa pamamagitan ng inyong dugo, muli kong binabawi ang anumang pag-aari kong espiritual na maaari kong naisuko. Banal na Espiritu, ipakita ninyo po sa akin ang anumang mga nakatagong simbolo o mga nilalaman na espiritual na kailangan kong tugunan. Pinipili ko po ngayon na itama ang aking sarili sa pamamagitan ng inyong totoong sinisimbolo na tunay na pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano ipinaliwanag ni Jesus ang kahalagahan ng pag-alis ng mga simbolo na ito sa ating buhay? Pinakita sa akin ni Jesus na ang mga simbolong ito ay kumikilos tulad ng isang espiritual na magnet na naglalapit sa atin sa mga demonyo, hindi lamang individual kundi sa buong sambahayan. Nakita ko ang mga bagay kung saan ang mga simbolo na ito ay naroroon sa mga likhang sining, mga alahas, mga laruang pambata na kahit sa mga logo ng kumpanya ng produkto. Ang mga bahay na ito ay literal na napapalibutan ng mga masasamang elemento na nagawang makapasok dahil sa pamamagitan ng mga simbolong ito. Ipinakita niya sa akin kung paano lumilikha ang bawat simbolo ng mga iba't ibang pamamaraan para pahinain ang ating espiritual. Ang peace sign ay nagpapahina sa ating espiritual na pag-unawa. Nilalayo ng Ankh symbol ang ating isip sa tunay na buhay na walang hanggan. Lumilikha ang sigil symbol ng mga permanenteng kasadlakan sa ating proteksyon espiritual. Ang Eye of Horus ay nagbibigay sa atin ng maling espiritual na patnubay. Ang Ouroboros ay naglalagay sa atin sa walang hanggang katapusang kasinungalingan. At ang hand gesture na rock-on o parang sungay na kamay ay direktang lumilikha ng ugnayan sa mga demonyo. Ipinakita sa akin ni Jesus ang mga taong namatay na hindi inalis ang mga simbolo na ito sa kanilang buhay. Nakita ko kung paano inilaban ng mga demonyo na nakadikit sa mga simbolo na ito na panatilihing lito at gulo ang kanilang mga kaluluwa kahit noong sila ay nasa transition ng kanilang buhay tungo sa kamatayan. Nahirapan silang makilala at abutin si Kristo. Ang ilang mga kaluluwa ay labis na nabibigatan dahil sa mga nakadikit na ito na hindi sila makaahon upang salubungin si Jesus kahit na siya ay naroon mismo na tumatawag sa kanila. Paano ito natapos? Ano ang nangyari nang bumalik ka sa iyong katawan? Hinawakan ako ni Jesus sa huling pagkakataon at sinabi, "Sabihin mo sa kanila, anak ko, sabihin mo sa kanila na hindi lang ito mga simbolo. Ang mga ito ay mga susi na ginagamit ng kaaway upang i-unlock ang mga pinto na dapat manatiling nakasara. Sabihin sa kanila na ang kanilang walang hanggang mga kaluluwa ang nakataya." Pagkatapos ay bigla akong bumalik sa aking katawan na hinihingal nang matagumpay akong na-resuscitate ng mga paramedics. Tinawag nila itong isang himala.
Patay na sana ako dahil sa mga tinamo ko, pero alam ko kung bakit ako pinabalik. Kinailangan kong ibahagi ang mga babalang ito. Ang mga doktor ay namangha sa aking paggaling. Karamihan sa aking mga sugat ay gumaling ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Ngunit may nagbago sa akin nung ako'y nakabalik. Nakikita ko pa rin minsan ang mga bagay-bagay na nakita ko sa espiritual na mundo. Nakikita ko kung paano nakakaapekto ang mga simbolong ito sa espiritual na buhay ng mga tao. Para ako ngayong may taglay na spiritual na night vision goggles. Nakaranas ka na ba ng mga anumang backlash mula sa pagbabahagi ng iyong patotoo? Siyempre, may tumawag pa nga sa akin baliw, isang religious extremist, at kung ano-ano ang sinasabi nila sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan, ilang miyembro ng aking pamilya ay ayaw na din akong kausapin. Ngunit pagkatapos ng lahat na ipinakita sa akin ni Jesus, ay hindi na ako mag-aalala tungkol doon. Ang mga simbolo na ito ay literal na pinapatay ang mga tao sa espiritual na pamamaraan. Paano ako mananahimik? Alam kong iisipin ng ilang tao na nanonood nito na baliw ako at nasosobrahan. Ngunit sinasabi ko sa inyo kung ano ang nakita ko sa aking sariling mga mata sa espiritual na mundo. Ang mga simbolo na ito ay may tunay na kapangyarihan at kinilang sinisira ang mga buhay at kaluluwa. Tapos na ang oras para makipaglaro sa kanila. Kailangan na nating gumising at magkaroon ng kaalaman sa espiritual na digmaan na nangyayari mismo sa ating harapan. Ano ang pagbabago na ginawa mo sa iyong sariling buhay pagkatapos ng karanasang ito? Nilibot ko ang aking buong bahay na may bagong mga mata. Natagpuan ko ang mga simbolo na ito sa lahat ng parte, mga alahas na akala ko ay inosente lang, mga palamuti na akala ko ay maganda lang, maging ang ilan sa mga likhang sining ng mga mag-aral ko na nakadisplay. Inalis ko lahat. Sinimulan ko na rin pag-aralan ng aking Biblia, lalo na yung mga talata tungkol sa espiritual na pakikidigma at pagkakaroon ng totoong kaalaman. Ipinakita sa akin ni Jesus na ang mga simbolong ito ay nabanggit ng hindi direkta sa banal na kasulatan. Bahagi sila sa tinawag ni Pablo na mga pakana ng Diablo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ako maaaring manahimik na lang. Kapag nakakakita ako ng mga taong suot ito o nagpapakita ng mga simbolo na ito, nakikita ko kung ano ang ipinakita sa akin ni Jesus. Alam ko kung ano ang nakakabit sa kanila sa espiritual na mundo. Hindi naman siguro maganda para sa akin kung hindi ko sila babalaan. Alam kong hindi naging madali ang pagbabahagi ng patotoong ito. Ano ang huling mensahe ang gusto mong iwan sa ating mga manonood? Sinabi sa akin ni Jesus na sabihin sa tao na ang mga ito ay hindi lamang simbolo. Ang mga ito ay mga susi na ginagamit ng kaaway upang i-unlock ang mga dapat manatiling nakasara. Sabihin sa kanila na ang kanilang walang hanggang kaluluwa ang nakataya. Huwag hintayin na maalis ang mga simbolo na ito sa iyong buhay. Nakita ko kung ano ang nangyari sa mga kaluluwang namatay na mayroon pa ding ugnayan sa mga ganitong espiritu. Walang katumbas ang panganib na dala nito. Masyado tayong mahal ni Jesus para pabayaan lang niya at iwan sa panlilinlang ng kaaway. Kaya ipinakita niya sa akin ang mga bagay na ito. Tandaan natin na ang pinakamabisang panlilinlang ni Satanas ay ang paniwalain tayo na hindi siya nag-exist. Ito ang nagkukumbinsi sa tao na kahit obvious naman na ang mga simbolong ito ay galing sa demonyo, iniisip pa rin nila na hindi ito nakakapinsala at mas naiisip pa nila na nagdadala ito ng swerte o proteksyon. Huwag tayong paluloko sa mga ito. Ang ating walang hanggang kaluluwa ay masyadong mahalaga para ipagsapalaran dito.